Hello, ayan. Okay, good morning po. Good morning. Okay, pasensya na kayo. Marami kong dala dito pagpunta dito. Meron ako alcohol, meron ako tubig, tsaka may din po. Medyo kagabi lang po. Medyo inubo tayo. Ilang inubo talaga. So, ang dami po may sakit ngayon. Kaya parang nasa hangin po kasi ang ngayon, ang pagkahawa. Kaya nga po, ingatan po natin sarili. So, pwede po ba ay tumayo po tayo? Tumayo po tayo. Sige po. Okay, tumayo po tayo. Kasi po, nakapasok po tayo ngayon sa first quarter, o unang pangatlong buwan. So, March na po ngayon. Actually, ay napakabuti ang Panginoon. Kung titignan po nyo, parang nung kahapon lang isang linggo, di ba? Yung Sunday. Parang kahapon lang yung Sunday. Ngayon, Sunday na naman. Napakatuloy ng araw. So, natutupad po yung sinasabing Jesus Christ. Kung hindi pa hihikliin ang panahon, maraming mga pahamak. Sa huling panahon ay kasi po, ay hindi po dahil tayo busy. Totoo lang, napakadali ng araw ngayon. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Nakapasok na tayo ngayon uli sa first quarter ng taon ng 2040. Sana po ay mayroon nangyayari sa atin. Ito pong March, pagdating ng April, papasok tayo sa second quarter. At least ang pinag-uusapan dito, ano ang naging buhay mo. Kaya po tayo po yung manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Salamat po sa bawat araw, bawat oras, bawat buwan ng aming buhay. At year 2024, Lord, salamat po. Napakatuli ng araw po. Na kung titignan po namin, marami pong mga bagay na hindi po namin nagagawa. Meron mga kami iniisip, minsan kulang po ang oras. Pero Lord, salamat sapagkat katuparan ito ng iyong mga pangako. Nasa huling panahon, O Diyos, ay paikliin mo ang araw. Magi ang tribulation, O God, pagkaraan ng rapture, tinalaga mo ang 7 taon, O God, ng kapighatian. Sapagat, O Diyos, Lord, hindi kami makakatagal. Pero Lord, nakakatakot. Kaya po, Ama, andalain po namin sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na binigay mo sa amin, Lord, sa buhay na pinahirang mo sa amin, Lord, matutuhan po namin na laging tumungin sa iyo, na may pag-asa, laging may kaligayahan, may kagalakan sa buhay. Tumuon lamang sa iyo. Sa kabila ng maraming problema na kakaharapin namin sa buhay, ang totoo, Panginoon, hindi mawawala ang problema sa buhay ng bawat sa amin habang kami ay nasa mundong ito. Bayaan mo, Diyos, sa pagkakataong ito, patuloy po na tulungan mo kami na makapakinig at dalayan po namin, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga tenga, ang aming mga matang espiritual. Makita ka namin, marinig ka namin, O Diyos. At bayaan mo, God, na ito po ay maging bahagi ng aming buhay. Tulungan mo po ako na inlingkod na maipahayag ang iyong salita. Bigyan mo po ako ng malinis sa puso, malinis sa kaisipan, at ang aking labi, at aking buong katauhan ay gamitin mo lang po sa pagkakataong ito. Ama, patuloy po pinupuri ka po namin. Marami po sa amin ang wala ngayon. Merong karamdaman, merong naranasan sa buhay. Panginoon, ang lahat ng ito, Diyos, isinusuko namin sa iyo. Lahat ng narito at hindi po nakarating, Lord, dalahin ko po ang iyong pagkapala sa araw na ito ay sumaamin lahat, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, sige po, baka upo na po tayo. So, ang pag-uusapan po natin, so pasensya na po kayo at medyo pahinto-hinto po ako. So, ang pag-uusapan po natin ay makita natin sa Galatia. Ayan, Galatia chapter 5. Galatians chapter 5, verse 16. Isang verse lang po. Okay. Kung nariyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin. Okay. Sabi po dito, Galatians chapter 5, verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mabuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Actually, ito po yung ating tema sa ating anniversary. Pero ngayon lang po natin na
pagtutukan ng tackle. Maraming mga bagay na nakaraan, yung itinuro po sa atin dito na yung pong loveless na church, at naging topic dito na yung, di ba, nakaraan. So, nakakalungkot, pero yun naman talaga nakasulat sa Bible. At ano man natutuhan natin, sana maging encouragement sa atin. So, ito po ang Bible, tandaan po nyo, ang Bible po ay tinatagurian niya na love letter sa atin ng Diyos. Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Ito po ay babala, iwawaningan tayo sapagkat tinakdahan ng Diyos ang lahat, pati ang paghukom, pati ang impyerno, ang larawan ng impyerno, lahat niyan ay inuhula na at nakasulat na sa Biblia. Kaya nga sabi, madalas na sinasabi at naniniwala po ako, lahat ng mangyayari sa mundo is scripted, nakasulat na. Kaya lang mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan mangyayari, yun lang po ang problema natin. Kasi ang ating pananaw, minsan napakaliit. Hindi naman natin maaarok ang kalooban ng Diyos at ang isip ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay hindi natin plano. Ang panahon niya, hindi natin panahon. Kaya lang dapat maniwala po tayo. Kaya napakahalaga po na tayo po ay lagi tumuon sa Panginoon, sa Kanyang salita. Sa pagkakataong ito, pag-usapan natin yung about sa pagsunod sa banal na Espiritu o pamumuhay sa Espiritu. So, marami po sa atin ay, alam ko po, marunong na tayo, marami tayong alam sa salita ng Diyos. Kahit na siguro pagbalik-balik ta rin, marami na, lalo yung mga matatagal sa pananampalataya, marami tayong maipapaliwanag, maibibigay na opinion, maibibigay na paliwanag o ano pa mang yung stand natin, maibigay natin. Pero mga kapatid, sana po ay maging maingat tayo sa lahat ng ginagawa natin ngayon. Kasi sinabi ng Bible, kapag alam mo ng lahat, wala ka pang nalalaman. Huwag mo sabihin alam mo ng lahat sapagkat hindi mo alam. Buhay nga natin ay hindi nga natin alam. Ako hindi ko alam kung baka bukas, baka bigla, di ba? So, ang napakahalaga po ay yung sinabi ng salita ng Diyos ay manatili tayo sa Kanya. At kung tayo natili sa Kanya, kahit sa huliling buhay natin, magiging maligaya tayo. Amen? Hindi po tayo magiging maligaya at lalakas, spiritual, kung ang layunin lang po natin ay lumakas para yung maunawa natin at mapagtagumpayan natin yung problema natin dito sa mundo. Hindi po. Hindi po totoo yan. Actually, ngayon nga, Sister Elmi, hindi nakadating dahil Sister Angel ay susuka. So, hindi siya makapasamba, di ba? Ang dami dito may sakit ngayon. So, nagpaalam kahapon, ay sakit yung anak niya. So, nalagnat. May ubo, sipon, di ba? Ang dami. So, may mga dahilan, di ba? So, kaya nga po, hindi mo masasabi na wala kang problema. Yung nga, nag-iipon ka ng pera, tapos marami ka na iniipon, biglang nagkaroon ng problema, di ba? Masaya na sana eh. Di ba? Kaya nga, hindi po tayo magiging malakas kung ang hahanapin lang natin kalakasan ay yung pong mapagtagumpayan natin yung problema ngayon. Kasi pagkaroon ng problema mo, kung minsan hindi pa tapos siya, may darating na eh. Dapat maintindihan po natin, ang buhay natin ay pakikipaglaban. Amen? Pakikipaglaban po hanggang sa bandang huli. Kung ganun po na ang buhay ng Kristiyano talaga ay pagka nakakilala ka sa Panginoon, wala nang problema, di masaya na sana ako. Sana hindi na ako nagkakasakit na ganito. Sana hindi na sumasakit ang ulo ko. Hindi sa inyo. Sana hindi na ako naguguluhan. Hindi na ako nagtatanong din kay Lord. Di ba? Kung kayo may tanong kay Lord, ako marami kong tanong kay Lord. Di ba? Pero ang kagandahan lang mga kapatid, may espiritu tayo at natutugunan lahat ang tanong natin kung nagbabasa ka ng Bible. Yan ang pag-aralan natin mga kapatid. Kung ikaw pa yung namumuhay sa espiritu, ito po ay ating pinamagatan na, so yun din po, yung ating pong tema, live by the Spirit. Mamuhay tayo sa patnubay ng Espiritu o mamuhay tayo sa Espiritu. Okay, ito po yung ating pamagat. Nakalagay na po ba yan? So, yung title po natin. Yan po yung ating tema ngayon at yan ang ating tatakbuhin. Ayon po sa ninanasa ng Galilean family na tayo po ay magkaroon ng holiness. Ayun po. Yung talagang kabanalan. Kasi po ay sa panahon po ngayon, katulad po ng natutuhan natin nakaraan, ano mo sabi nga, di ba, ang sa Ephesia, sa Efeso,
Di ba? Sa church ng Epheso, anong nangyari? Di ba? So, masipag nga sila pero walang pag-ibig. Tapos yung unang, yung the way of love, yung sinundan na sermon ni Brother Jojo, di ba? So, di ba? Kahit naman tayo ay may gift of Holy Spirit, ginagamit mo na yung gift of Holy Spirit, wala kang pag-ibig, baliwala ka rin. Di ba? Parang ang standard ng God dapat makita natin. Pero mga kapatid, kung nagbabasa ka ng Bible at ikaw ay namumuhay sa Espiritu, madali lang po. Yun po yung sinasabi ni Pastor, hindi mo na kailangan magpakahirap para magpakabanal. Amen? Kasi po, ang isang tunay na Kristiyano ay mayroong banal na Espiritu. Kaya nga sabi nga, kaya sinabi dito, mamuhay kayo sa patnubay ng Espiritu. At hindi po yung paglaanan natin ang pagnanasa ng laman. Okay, ay sabi po dito, sa New King James Version, ginawa ko po yan, kung nakasulat po dyan, siguro po, sabi dito, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ang ano po doon ay yung pita ng laman. Wag natin paglaanan, wag natin pagbigyan ang pita ng laman. So, walk in the Spirit. So, sa ibang salin po ay mamuhay sa patnubay ng mga Espiritu. So, kaya nga po ay napakahalaga po yung paglakad natin. Una, sa paglakad po natin ay, kung ikaw pa naglalakad, napakahirap naglalakad ka na, di ba? Una, hindi mo alam kung saan pupunta. Wala kang goal sa buhay mo. Kristiyano ka, hindi ala kang goal sa buhay mo. Ang hirap. Hindi ka magtatagumpay at never na ikaw ay makakita ng tagumpay kung wala kang goal sa buhay mo. Bakit ka nabubuhay? Hindi ba nga sabi nga ni Pablo, nabubuhay ako, hindi sa sarili ko, nabubuhay ako kay Kristo. Kaya ka nabubuhay. Di ba? Pag sinabi na nabubuhay ka kay Kristo, wala nga naman, hindi mo naisipin ang sarili mo. Hindi totoo yun. Manapa, lahat ng pangarap mo ibibigay niya. Kaya lang, sa natutuhan natin nakarang mga sermon, kasi ang inuuna natin, sarili natin. Marami sa atin ay, iyan po ang kahinaan ng mga tao. Nasasabi ko po ito kasi ganun din ako eh. At doon natutuhan ko, sabi nga po, nung sinare ko po ito, kasi meron pong overnight, itong nakaraan, sinishare ko nga po sa kanila na lahat ng matin. Alam nyo, hindi matatapos ang problema. Pero ito masasabi ko sa inyo, ako ay naglilingkod sa Panginoon, marami akong binago ng Panginoon haba ako ay naglilingkod. Bilang maglilingkod nga ako pag uwi ko malungkot ako. Bakit? Tatay at nanay ko magkahiwalay. Hindi ko yung tinatutuwa kasi nga po, sa totoo lang, for 7 years, iniiyak ko yung sa Panginoon. Pero bago mamatay ang tatay ko, nakauwi sa amin. Nakapagpatawad ang nanay ko. Pareha silang Kristiyano. Pwede pala yun. Na magkahiwalay pa ang mga magulang ko. Kaya hindi ko masasabi sa inyo na para ka lumakas kayo spiritual, para magamit kayo spiritual, wala kayong problema. Hindi. Kailangan may faith ka. At mamuhay ka sa Espiritu. Iyon ang kailangan. At kung ikaw ay namumuhay, paano ka mamuhay sa banal na Espiritu? Una, make a good decision in your life. Make a good decision in your life. So gumawa ka ng mabuting pagkapasya sa iyong buhay. Yung kapasyahan sa iyong buhay. Buhay mo yan eh. Kahit na ako magkandalaiti dito, kahit na durugin ko yung pulpitong ito sa pagsisermon para diinan ko sa inyo ang ganitong bagay, wala naman ako magagawa kasi ang hari at ang may hawak ng sarili ay ang kanyang sarili. Di ba? Hindi po gawain po namin na kami po ang magbago ng buhay. Wala kaming kapangyarihan magbago ng buhay. Kundi kapwa tayo manggagawa lamang. Ako ay pinatayo dito para magturo sa inyo. Yun lang po. Pero ako, kailangan ko kayo. Ipanalangin niyo ako. Katulad ni Pablo, si apostol, na marami ang sinabi sa Bible at marami nagawa. Pero ang sabi niya, ipanalangin niyo ako. Humingi siya ng panalangin. Kanino? Sa church. Wag mo maging pananaw natin, ako napakalakas si pastor. Hindi po. Pare-pares tayong mahina. Ang kagandahan lang at siguro pagkakaiba natin, yung maturity ng ating pananampalataya. Make a good decision in your heart.
Napakahalaga po. Sa Deuteronomio, ayan po, sorry po kung pakibuksan nga po natin, ayan, para mabasa natin dito sinasabi, ayan, Deuteronomio chapter 30 verse 19 to 21. Ayan, kung nandiyan po kayo, susundan po niyo ako. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko na sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagkapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong mga lahi ay mabuhay ng matagal. Actually, ito po yung panahon ni Moses na tinatagubilin niya ang mga Israelita. At actually, ang mga Israelita napakatigas ang ulo. Kukunti nga po at lahat ng binilabas sa matatanda na nilabas po sa Ehipto ay namatay sa ilang dahil sa kasalanan. Nilipol sila ng Diyos. Nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. At sa panguna ni Moses, ni Caleb at ni Josue, tinipon nila yung mga kabataan. Hello? Mga kabataan, karamihan doon ay pinanganak na lang doon sa ilang. Pero yung nabuhay sa Ehipto na inilabas ay halos namatay na. Dahil pagdating sa pagdurusa, ayan, gusto nila bumalik sa Ehipto na lugar na simbolo ni Satanas. Buti pa doon sa Ehipto, merong pakwan, merong sibuyas, may karne. Minsan ganun po ang buhay ng isang Kristiyano. Pag dumating mga problema, hindi na po siya makapagdesisyon. Minsan binabago ang desisyon. Hindi mo na ako aatin. Kailangan kong kumita. Nabibigatan ako sa problema ko, kaya hindi na ako muna aatin. Hindi ko kaya hindi mo na ako magbasa ng Bible o magdi-devotion. Make a good decision. Dito po, ang sabi nga po ay lumakad tayo sa Espiritu. Paano po tayo makakalakad sa Espiritu kung di ka mamimili? Kung di ka magpapasya? Kasi ang pagsunod sa Espiritu, hindi po yung pumunta ka lang sa kapilya, pero ang buhay mo, ang pinamumuhay mo ay salungat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mahirap po yun. At yun po kinakatakutan ko. Kasi marami na po ako na witness. Isang pastor na hindi umamin sa kanyang kasalanan. Dinisiplina siya, inalis sa pagkapastor. Alam nyo, mismo sa akin umiiyak siya at ang sabi, ipanalangin mo ako. Pero hindi po, namatay siya na napakalungkot ng buhay. Namatay siya sa inom, sugal at babae. Napatunayan ko yung sinasabi sa Bible na kapag ang Espiritu ng Diyos ay nawala sa isang tao, binaliwala niya, umalis siya. Pag tinanggap tayo si Jesus, may alis sa Espiritu sa atin, ayun ang Espiritu ng demonyo. Yung dating buhay, siya nagahari dito. Ang tao pong wala kay Kristo ay wala pang Espiritu ng Diyos. Pagka tinanggap mo si Jesus Christ, papasok sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya yung Espiritu ng demonyo, yung kanyang gawa, pang-aalipin na mawawala na yon. Pero yun ay babalik uli. Titignan ka ngayon. At sabi nga sa Bible, pag nakita niya ang bahay na yon, na kanyang pinanggalingan ay malinis, walang pagsunod, walang salita ng Diyos, walang holiness, walang Kristong hari ng mga hari, kundi Kristong tigapagligtas lang. Walang Kristong Panginoon, tigapagligtas lang. Kasi natatakot na punta na impyerno. Ang gagawin ng demonyo, pabalik siya. At mag-asawa pa ng 7 demonyo na kagaya niya. Kaya nga sabi sa Bible, magiging masama pa sa dati ang kalalagayan ng tao iyon. Kaya mga kapatid, may danger. Maging maingat po tayo. Maging maingat po tayo. Live by the Spirit.
make a good decision in your life, in your heart. Mamili ka. Ikaw yung magpapasya, hindi si pastor. Wala akong magagawa sa inyo dahil pagtalikod ko dito paglabas natin sa kapilyang ito, hindi ko na po kayo masisermonan katulad ng ganito. Pero ako meron sinabihan. Isang kapatiran na kaunting na mamatay, inatake siya. At sinabi ko sa kanya, nasa ospital siya. Totoo yun. Kung hindi ka titigil sa Pag-inom, mamamatay ka. Kapatiran siya. Matagal na. Bakit? May espiritu siya ng Diyos. Hindi siya nagalit sa akin. Ngayon nga naglilingkod na sa Diyos eh. Ganyan ang may espiritu ng Diyos. Hindi siya balat sibuyas. Pag sinabing mali, tinatanggap niya dahil andito Holy Spirit. Hello. Namumuhay siya sa Espiritu. Kaya napakalagay sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, napakahirap pa sa isang tao ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama. Pero tignan po nyo, sa Ezekiel, sinabi po sa kasaysayan sa Biblia, meron pong mga hula at ito'y naganap sa panahon natin. Kaya po napakalaga, ito po ay basahin natin, isaulo natin, kasi po yan ang panlaban natin. Kay Satanas, kaya marami po nanghihina. Kasi po, tanungin mo, nagdi-devotion ba? Hindi. Meron ka bang kabisadong salita ng Diyos? Wala. John 3:16, kabisado mo ba? Minsan ganun po. John 3:16. Sa tagal natin sa Panginoon, ako po hindi ko po sinasabing kabisado ko ang Bible, pero may magtitig sa amin. Sabi niya, Pastor, pwede bang malaman ko saan ba makikita ang pagtatato? Bawal ayaw ng Diyos ang pagtatato. Sabi ko, nasa Deuteronomy yan. So, hindi ko lang ma-recall kung ano-ano. Ang ginagawa ko, research ko, padadala sa kanya, ayan, tama, nasa Deuteronomy. Okay, lahat ng tanong mo nasa Bible. Pero dahil hindi pa nababasa yan, kaya ang iba ngayon, di ba, may mga Krisyano nga, may mga bagong tattoo na ngayon, di ba? Hindi na bahal sana kung bago ka nakakilala, may tattoo ka na eh. Pero kung nagpatattoo ka, tapos matapos ka makakilala, nagpapatattoo ka, sabi, hindi ba nabasa sa Bible? Dudumihan mo yung katawan mo, epitemplo ng Diyos, Espiritu Santo to. Pero kung ikaw ay nakakilala, marumi si Joe Balaes, lagi po iyang namatay na po yan, lagi po iyang naka-long sleeve. Opo, pastor siya. At siya po ay namatay na po yon. Hindi po siya nag-aalis ng long sleeve. Nung nandun po kami sa Antipolo, sa Prayer Mountain, siya po ay nag-sermon sa amin. Alam po ba niyo kasi hindi siya nag-uupad ng kanyang long sleeve, naka-long sleeve lagi. Kasi nga po, meron dito pong puro tattoo siya. At dito sa katawan niya, malaking sawa. Malaking sawa talaga, yung nakapulupot. Hanggang paa. Ex-convict siya. Pero nung makakilala sa Panginoon, sabi niya, yung makapal na pader, sabi niya, darating yung panahon, makakalabas ako dito. Nakita niya yung aeroplano doon sa loob ng bilibid. At sabi niya, darating yung panahon, makakasakay ako sa aeroplano na yan. Alam po ba niyo, naparol siya. Dahil sa kanyang pagbabago, naging pastor at nagtuturo nga po doon sa bilibid. Alam po ba nangyari sa kanya? Nakakilala siya ng missionary na Koreana. Yun ang napangasawa niya. Kaya nakasakay siya sa aeroplano. Nagkaroon siya ng 2 lalaking anak sa Koreana. Kaya pabalik-balik siya sa Korea. Kaya nga, natupad lahat. Patay na po siya ngayon. Pero nakaharap ko siya. Abiling Rungkal, nakaharap ko rin po. Isa pong ex-convict na naging pastor. Pero ang nakita ko lang doon, nabago sila dahil tumanggap sila ng banal na Espiritu. Binago ang Diyos ang kanilang puso. Ito po kasi ang sinabi sa Israel. Sa Ezekiel 36, verse 26. Sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Kaya mga kapatid, huwag po natin sabihin na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos o maaaring gumagawa nga tayo pero wala tayong pag-ibig. Paano yon? Gumagawa tayo na hindi naman talaga ayon sa kalooban ng Diyos. Una, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pag-ibig. Di ba? Ang umiibig sa akin, sabi nga ng Jesus Christ, suto pa rin yung aking mga utos. Pangalawa,
Wala talaga doon yung kalooban ng Diyos dahil kalooban mo lang. Kaya wala ka ng pag-ibig dahil si Kristo hindi naghahari sa iyo. Hindi naghahari sa iyo ang Holy Spirit. And fruit of Holy Spirit ay love. Bakit mo ba ginagawa ito? Kaya nga kailangan may goal ka eh. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka nasa eskwelahan? Para lang ba mag-aaral? Paano yung mga tao doon na gusto na magpakamatay pero naghahanap lang? May mga tao doon na masaya lang, ngiting-nginti pero ang daming problema sa buhay. Wala nagsishare. Meron kang best friend, di ba? Alam niyo, napakahirap po talaga sa buhay, sa mundong ito na talaga po totally, yung pong igiit natin ang ating sarili. Kasi habang ginigiit mo yung sarili, namamali po tayo. Kailangan po mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kasi po, dati alipin tayo ng Espiritu ng demonyo. Wala pong pumipigil sa atin. Alam po ba niyo, nung araw po, pag sinabing, sabi ko sa sarili ko, ayoko nang uminom kasi nga umuwi ako ng madaling araw, susuka ako, tapos kinabukas masakit ang ulo ko, nung maligo ako, pag uwi ko, paglabas ko ng hapon, may umpo ko na naman, sabi niya, Ray, ayun, walang preno. Ando na naman ako sa inuman, pag uwi ko na naman, lasing na naman ako, halos araw-araw. Hello? Bakit po? Walang espiritu. Pero na ako'y makakilala sa Panginoon, umiinom pa rin ako. Pero pag uwi ko, may kumukumbik. May nangungusap sa aking puso. At iyon po yung espiritu. Kaya nga po, hindi ko kayang sumunod sa kalooban ng Diyos nung ako po'y wala sa Panginoon. Pero sabi, bibigyan ko ng bagong espiritu. At ito po ang napakalaga doon sa verse 22. Ang sabi po doon sa verse 22, tingnan po nyo, gagawin ng Diyos to, hindi, kaya nga biyaya eh. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. So ano po ang layunin ngayon ng Holy Spirit? Kaya ka binigyan ng Holy Spirit para parangalan ang pangalan ng Diyos. At mamuhay ka sa kabanalan. Kaya nga po kung tayo po ay sinasabi natin, Kristiyano tayo, pero kung ang buhay naman natin hindi naman nakikita, alam mo, Kristiyano ka tapos, kaya kung minsan iniisip ko po kasi mayroong mga t-shirt na nagbigay sa akin, di ba, may mga tatak, ang ganda inusuot ko yun Pag nakikita ko lang yung di ba, yung mga selfie, yung mga kasama ko may sa selfie, makabasa ko. Siyempre, baligtad naman Pero makita ko, minsan t-shirt ko, tinabasa ko Naku, nakakahira pala, no? Nakasuot ako ng t-shirt, halimbawa, di ba, live by the Spirit, pero makikita ako sa loob ng salbungan. Di ba? Live by the Spirit. Ano kaya mangyari noon? Di ba? Hindi ba malalait ang pangalan ng Panginoon? Mapaparangalan ba natin ang pangalan ng Panginoon? Ganun po. Pero ang sabi ng Diyos, gagabigyan ko ng Espiritu. Kasi gusto niya, may layunin ng Diyos, ayaw niya mga tao'y mapahamak, mapalayo sa Kanya ng lubusan. Opo. Kaya nga biyaya Langit ngayon, ako po hindi ako mabuting tao para maging born again. Amen? Wala akong inisip kundi yumaman. Wala akong inisip puro sa sarili ko lamang. Pero nung panahon na yun, takot ako. Buti na lang, nakakilala ko sa Panginoon. Kasi doon po ako nagkaroon ng tamang pagkapasya sa buhay ko. Kaya nga, magkaroon ka ng pagkapasya. Nagpasya ako ngayon. Alam po niyo, kahit sa panahon na to, yung barkada ko po, nung high school, para magkakapatid kami. Opo. Ngayon, inunawa nila. Pero kasi, ngayon nga, lagi na sa Facebook, kasi kasama nila ako sa group chat. Ano po lagi sila nagiinuman nagkakarawoke kasama dati, ganun lang ako nung araw Pero hindi ako tumitigil at naaabag ako sa kanila, nalulungkot ako. Hindi ako nalulungkot dahil hindi nila ako sama. Nalulungkot ako dahil sila namumuhay ng dati pa rin. Pero sila parang kapatid ko. Pag nawala ng pera, bigayan kami. Gano'n. Wala ka pa pamasahe, pare. Okay, sige. Di ba ganyan yung parang magkakabarkada, magkakapatid? Minsan merong ito.
Minsan nagkita kami, bigyan ko sandaan, sige, sa'yo to. Di ba yung magkakapatid, ganyan, di ba? May So, pero mga kapatid, ako po ay humiwalay sa kanila. Meron kami grand reunion ng aming batch. Actually, batch namin ay 78. Yung pastor nga po ng CCF ay kabatch ko yun. Kaya pa nakikita kami doon ay nag-uusap kami kumisan. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan po natin. Dahil sa Espiritu ay maayos ang ating buhay. Tama po. Maayos ang ating buhay. Dahil ang Espiritu, sabi sa Tito, ito po ang gagawin niya sa atin. At hindi mo po ito maintindihan kung hindi mo po kakabisaduhin, hindi mo babasahin. Kasi po ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang salita. Ang pagpapalaya na hinahanap natin nasa kanyang salita. Pero kung ito tatanggapin lang natin at hindi po natin isa sa pamuhay, hindi po ang problema. Kasi sabi nga po, word with interpretation, without application is equals abortion. Wala rin. Kaya mga kapatid, hindi sapat na tayo nagbabasa lang. Nagdi-devotion. Pero dapat meron. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Tito chapter 3, verse 5. Asay po doon ay ganito. Hanggang 6 po. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi dahil sa kanyang habag, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa ating upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ang Espiritu ang luminis sa atin para tayo ipanganak na muli. Kaya nang ipahayag ang mabuting balita nung ikaw manampalataya na si Jesus kasi namatay sa krus, yung kamatayan hindi sa krus, nagkaroon ng kapangyarihan sa iyo, lilinisin ka ng kanyang dugo dahil tinanggap mo ang mabuting balita. Amen? Yun po yun. Kaya wag kayong malalayo. Paano ba ang kaligtasan? Paano ka maliligtas? Kailangan may pangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Kailangan doon po tayo magpundasyon. Kahit anong pangaral mo, napakagandang sinasabi mo sa Bible, kung walang relasyon ng tao sa Diyos, walang mangyayari sa buhay niya. Maaaring mayroong mangyari dahil pinanalangin mo, dahil may kapangyarihan ka, pero yung buhay niya, hindi niya kayang iligtas at baguhin. Hello? Ako naniniwala sa prayer ko, kaya pag pray ako, ba't ganon? Iba pakiramdam ko ng pastor nang pinag-pray mo ko. Dahil kilala ko ang sarili ko, kilala ko ang Diyos ko, at nagpasya ako sa Diyos ko. Na yung pananalangin ko, hindi sa akin sarili. At ang ipapanalangin ko, yung pangako niya. Amen? Juan chapter 3, yun po ang sinabi, John chapter 3, verse 5. So, kung hindi po nyo alam to, dapat ma-recall natin, dapat kahit hindi po ito, sabihin lang, sa dyan yan. Alam mo kagad, dyan yan. Dyan yan. John chapter 3, verse 5. Simulan natin sa 3. Ano po ang sabi doon? Ano po ang sabi? Maliban na isang tao, ipanak na muli. Hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Hindi siya maliligtas. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So, sa 5, sabi, sumagot naman si Jesus, tandaanin mo, sinasabi ko ito, maliban lang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hello? Kaya ang siguraduhin mo, tumanggap ka ng banal na Espiritu galing sa Diyos. Amen. At ang layunin ng Espiritu, pagdating sa Tito, verse 6, masaganang ibinuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin para tayo gawing matuwid sa ibang salingang banal. Sa gayon, tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Walang buhay na walang hanggan kung walang Espiritu. Hello? Ngayon, may Espiritu ka na, anong ginagawa mo? Kanino ka nagdidesisyon? Kasi ang binibigay ng Diyos, yung free will, pwede ka mamili araw-araw, saan ka mamumuhay.
Ngayon nga, pwede sabihin mo, hindi ako nakakatay, pupunta ako ng birthday. Sino ang papasya? Ikaw. Hello? Hindi pwede sabihin, si pastor kasi eh. Hindi. Hindi po, ikaw ang papasya. Episode chapter 1, verse 13. Ano po ang sabi? So, sana kapisado mo na to, o alam na natin na nilalaman ito. So, lagi po natin ilagay, iyan po ang laban natin sa demonyo. Kaya kung minsan yung demonyo, tayo po ang natatalo. Hindi naman tayo talunan. Opo. Bakit po? Kasi nakakalimutan natin. May espiritu tayo. Ano sabi ng Biblia? Ito po, nangyari ito sa pamagitan nino. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig na salita ng katotohanan, ang magandang balita nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinakalooban ng ipinangako Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ang Espiritu Santo ang katibayan ng makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, kung wala kang Espiritu, hindi ka tatanggap ng pangako ng buhay na wala hanggan. Hindi ka maliligtas. At ang daming pangako na habang ikaw nagbubuhay sa mundong ito, pagpapalain ka niya sa lahat ng bagay. Hindi mangyayari kung wala kang Espiritu. Pero bakit, pastor, nangyayari? Di mayaman kahit masama. Nakasulat din sa Bible yan. Anong sabi ng kawikaan? Wag mong kainggitan ang iyong mayaman kahit sa masamang paraan. Hello? Dahil ang demonyo nandito ito, nung tuksin si Jesus Christ, inalok siya ng kayamanan. Ng demonyo, ni Satanas. Bibigay ko sa iyo ang kaharian, ang karangalan ng buong sanlibutan. Sambahin mo lang ako. Hello? Kaya sinabi Jesus Christ sa Matthew chapter 6, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo pwede maglingkod sa pera at saka sa Panginoon. Pero kung may Panginoon ka, pwede ka magkaroon ng maraming pera. Hello? Pwede ka maging milyonaryo. Lahat ng pangarap mo tutupad. Hello? Alam niyo ako nga, pinapangarap ko ngayon, sabi nga, by April, pupunta kami ng Surigao. Dahil Sister Elmy gusto kong makauwi sa kanila. Dalawa na sila magkapatid. Pinapangarap niya. Kasi nakita ko sa sarili ko, tumatanda na ako. Hindi darating ang panahon, hindi na ako pwede magbiyahe. Tama? Kaya lang hindi ko alam. Wala naman ako pang ganun. Di ba? Tapos nagko-contact na ako ngayon ng airlines. Naghahanap ako, magkano ba? Hindi man matuloy. At least, may goal ako sa buhay ko. May pangarap ako. Pero hindi lang iyon. Marami tayong pangarap. Hindi lang para sa aking sarili, kundi pati sa inyo. Kaya nga po, mahirap nga po ang maging mangaral. Mahirap ang magtuwid. Kasi nga po, minsan, akala nyo, kami kontrabida sa buhay. Hindi po. Kami ay tumatayo lamang bilang mensahero ng Diyos. At kailangan ang ibigin namin ang salita ng Diyos, ang Diyos, hindi kayo. Hello? Dapat ang maunang ibigin natin ay ang Diyos bago ang ating kapwa. Tama. Pero minsan tayo, mas natin iniibig ang ating kapwa bago ang Diyos. Nakakahiya naman siya, baka ituwid ko, baka masira ang aming relasyon, baka pag sinabi kong mali yung ginagawa niya, baka magalit sa akin. Meron pa po ba tayong ganon? Yung mali. O yung mali, dapat konting mali lang. Baka magkahiwalay kami. Baka pag tinuwid ko siya, mali yan. Kaya ba yung sabihin nyo, yung pag-inom mo ngayon, baka mamatay ka, parusahan ka ng Diyos. Kaya mo sabihin yun? Kung mahal mo siya, sabihin mo siya. Tama? Galatians chapter 5, verse 22. Ano po ang bunga naman ng Espiritu? So actually, sabi nga doon sa Ephesians chapter 30, kaya nga sabi nga dito, tatak siya, pag-aari tayo ng Diyos dahil sa Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, huwag natin bigyan ng pighati. Ano ba yung pighati na bibigyan natin? Ephesians chapter 4, tingnan po nyo, ano ba yung nagagawa natin para mapighati ang Diyos? So ang sabi po doon, verse 30, ito nga po sa pumatang huli, kaya nga sabi sa 25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinwaling
At tayong lahat ay magsalita ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, hindi masama magalit. Pero sabi, kung magagalit kayo, huwag kayong magkasala. Huwag ninyong bayaang lumubog ang araw. Nagalit pa rin kayo. Huwag kayo ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Alin po, yung pong nandadaya, nagsisinungaling. Hindi, ano yan? Legit yan. Hindi niya sinabi, gawa ko lang yan. Para lang kumita ng pera, nagsisinungaling sa timbangan. Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga makakarinig. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu. Amen? Tapos bandang huli, sabi nga, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, o mananakit ang damdamin ng kapwa. Kaya nga sabi ko po sa inyo, napakahirap. Kasi po, kung ang sarili mo lang hahanapin mo, di ba? Parang magagalit ka kasi sa kabila ba ng ginagawa mo, ganun pa ang mangyayari sa iyo. Di ba? Bisan iisip ng marami yan eh. Pero para sa akin, bahala na si Lord. Basta ako masaya kay Lord. Basta ako gumagawa at nagsasalita kung ano sinasabi ng Panginoon. Iyon po ang pinakamaganda sa buhay ko ngayon. Ang magawa ko kung ano pinagagawa ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa inyo ngayon, at sinabi sa akin, magsisi kayo ng kasalanan, sasabihin ko sa inyo, magsisi kayo ng inyong kasalanan. Alam po ba niyo ang pinagpray namin nung itong pong overnight? Hindi po tayo nagpe-pray mga problema, si ganito, si ganon. Hindi po. Ang pinagpray natin ay yun po, makabalik ang church sa Panginoon. Makabalik tayo sa Panginoon. Hindi po yung tayo sumasabay, nakabalik tayo sa Panginoon. Hindi po. Kasi kung sasamba nga tayo dito, ang daming puot, galit, di ba? Hinanakit, hindi maayos ang ating pag-uugali. So, yun po yun. Naninirang puri tayo. Ayan po. Natandaan po ba niyo sa Romans chapter 1, ang sabi sa 26, sabi, binayaan na sila ng Diyos sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya nga madami ang mga tao mahilig sa chichisan, yung mga chismisan. Ayan po. Ang kapwa lalaki ay nagkakipagtayog na sa kapwa lalaki, ang babae sa kapwa babae. Dahil sa kasalanan, imbis na kilala na ng Diyos, hindi pinaparangalan ng Diyos. Tingnan po nyo, ang hinahanap na at kalayo na ng Diyos, kaya tayo binibigyan ng pagkakataon para mabigyan natin ang karangalan ng Diyos. Hindi lang para maligtas. Dahil karangalan ng Diyos na marami ang mga tao makasalanan ang makita sa langit at ino ng hula sa Biblia. Laksa-laksan ng tao sa langit. Iba-ibang lahi ang titipunin niya upang magpuri sa Panginoon at maglingkod sa Diyos. At kasama ka doon. Sabi mo sa tabi mo, kasama ka doon. Kaya lang maintindihan mo kapatid, may danger. Pag hindi ka naging aware, hindi ka napag-desisyon sa iyong sarili na ngayon, mahihirapan ka. At bandang huli, magsisisi ka. Huwag ka mag-desisyon na bandang huli, magsisisi ka. Manghihinayang ka. Ako hindi ko pinanghinayangan na hindi po ako nakabalik sa barko. Hindi ako yumaman. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Kasi kung yumaman ako, siguro hindi niyo ako makita dito. Baka napakayabang ko. Galatians chapter 5, verse 22. Ang bunga ng Espiritu, di ba? Pagdating nga sa 24, kaya nga po, mababago ang buhay natin kasi yung bunga ng Espiritu makita sa atin. At sinabi nga sa 24, ito pa. Ito po ang daang patotoo ng sino man nakipag-isa kay Jesus Christ. Verse 24 ng Galatians chapter 5. Sabi mo doon, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ang kanilang laman at ang mga masasamang hilig nito. Sa ibang salin po yan ay pinatay na nang nakipag-isa kay Jesus Christ. So ito po yung patotoo. Ang ibig sabihin, meron ka na pinatay. Sabi mo sa tabi mo, may pinatay ka na ba? Sabi niya, lamok. Langaw.
Pumuti ka ng lamok, mamaya meron na naman di ba? Tama. Patayin mo yung langaw, mamaya, ang dami ng langaw na yan. Ang sabi doon, patayin mo. Doon sa Roman chapter 8, patayin nyo ang lahat ng gawa ng laman sa pamagitan ng Espiritu. Hello? Saka ang Holy Spirit, diyan tayo magtatagumpay, mga kapatid. Kaya mamuhay tayo. Make your own decision. Magkaroon ka ng pagpapasya. Mula sa araw nito, baka mayroon ng plano ang Diyos sa iyo, hindi lang matupad kasi nga matigas ang ulo mo, baka ito ang pagkakataon. Hindi mo alam, baka mapupunta ka ng Amerika. Hindi mo alam, mapupunta ka kung saan, o mag-aari ka ng isang kumpanya. Hello? Nakinig kayo ng DCS. Bilhin mo sa mikling panahon, naging milyonaryo siya. Dahil lang sa Panginoon. Pero tayo, inuuna natin yung yaman Kaya kung bisan, hindi tayo makapangmuhay doon sa katotohanan ng sinabi ng Bible. Pangalawa, follow the teaching of the Spirit. Sumunod tayo sa itinuturo ng Espiritu. Kasama natin ang Diyos. Tama. At ito ay sa pamagitan ng Holy Spirit. Kasama natin ang Diyos. Maliban nila kung di natin kasama, okay lang, walang problema. Kahit kayo ay bumalik sa dati, inyong pag-uugali, dati inyong ginagawa, walang problema kasi naunawaan tayo ng Diyos. Kasi hindi natin siya kasama. Pero ngayon, wala na tayong maitadahilan. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kaya ikaw na po ang sumagot. Anong ginagawa mo? Ikaw ang bilang anak, binubulyaw mo ba yung nanay at tatay mo? Hindi mo ba alam, sinabi ng Biblia, nang di gumalang sa ama at sa anak, ay hindi pagkapalain at hindi haba ang buhay. Ang dami tinuturo ang Biblia. Kaya nga po sabi ko, follow the teaching of the Spirit. Kasama natin ng Diyos. 1 Corinto chapter 3, verses 16 to 17. Hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng kanyang templo. Sapagkat banal sa kanya ang templong iyan. Banal ang templong iyan. Alin nyo, ito yung katawan. Ito yung katawan natin. Ayan po. Tayo po, sabi ito, kayo ang templong yan. Dito na ng Holy Spirit. Ano ang sabi doon sa 1 Corinto chapter 6 verse 20 o 19? Ang sabi po hanggang 20. Ang sabi po, 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay sabi nga dito, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan. Sino? Ang Diyos. Kaya nga itong katawan na ito na tumanggap kay Jesus Christ, nakita sa sapungan, nakita sa sugalan, nakita sa inuman, nakita sa mga chismisan, nakita sa kung saan, nakalait ng tao, sa mga kalaswaan. Paano? Paano natin maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Kailangan natin pagpahalaga ng ating katawan. Bakit? Para kay Kristo, dahil siya ay kasama natin. Kung hindi natin kasama, okay lang mga kapatid. Ako, 3 months na born again, umiinom pa ako ng alak. Pero every time, na noon ko lang naranasan, every time na ako'y uuwi sa bahay, hindi ako'y sumusuka lang, kundi ako'y nakukonsensya at may nangungusap sa akin. Yun na pala ang yung Holy Spirit. January 31st, birthday ko, yan ang last day ng aking pag-inom at pagkapainom. Pastor, hindi ka na ba uminom? Siyempre, tubig, kape. Kaya mga kapatid, marami sa ating may mga pangarap. Sana makatulong po sa inyo yung pagbubukas ng kaisipan natin. Tayo po, sabi nga tayo po ay templo ng Espiritu Santo. Juan chapter 4 verse 23 to 24. Okay, anong sabi dito? Basahin po natin lang sa John chapter 23 to 24.
Okay, say po dito. Ayan, okay. John chapter 4, 1, chapter 4. Okay. Okay, tingnan po natin. John chapter 4, verse 23 to 24. So actually, doon sa 16, sabi nga doon ito po yung sinabi ni Jesus Christ dito John chapter 4, verse, ayan po. John chapter 4, tama ba ako? 1, 4:23 to 24. Ayan. Okay, tabi dito po. 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ng ninais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So kasama natin ang Diyos, kaya kailangan po natin ingatan natin sarili. Pangalawa, magkaroon tayo ng tamang pagsamba. Ang pagsamba na hiningi ng Diyos at tama, sinasabi sa Bible, sa Espiritu at sa katotohanan. Tapos sabi po sa Juan chapter 14, verse 16. Ano po ang sabi doon? Tingnan po nyo. Hanggang 16. John chapter 14, verse 16. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Ito po, kahit hindi po ninyo lubos makakabisa, pero at least alam nyo kung saan makikita yung mga term na ganoon, ganitong salita. So, yan po ang palaban natin sa demonyo. Sabi lang, demonyo kasi lagi tayong bibigyan ng pagkakataon na tayo mag-aalinlangan at guluhin ang ating isip. Kalimutan ang pangako ng Diyos dahil hindi nga natin binabasa, hindi natin sinasa ulo. Kaya wala tayong pagtatagumpay. Bagamat tayo tagumpay na. Yan po ang katotohanan. Sabi nga po, 14:16, ang sabi po doon, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikita at nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sa ibang salin po yan ay patuloy na mananatili sa inyo. Forever. Forever, nasasamahan ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, mula nang tanggapin mo si Jesus Christ, maliban na lang kung hindi mo pa naiintindihan ang pagtanggap mo. Kaya nga, hindi po sapat na ikaw po ngayon ay tumanggap sa Panginoon, ay gumagawa ka pa ng masama, ay mapupunta ka sa impyerno. Hindi po. Bagkus, unawain mo na ikaw ay may binhina ng kabanalan. At malaki na ang pag-asa mo dahil ang banal na Espiritu ay pinagkaloob na sa iyo ng Diyos. Katulad ko. Born again ako, pero alipin pa ako ng alak. Pero kinausap ako ng Diyos, kaya yung laman ko, napaglabanan ko, nagpasya ko para kay Lord. Dahil ako rin ang nahihirapan. Bakit? Every time na ako'y malasing, kinakausap ako ng Diyos. Anak, tigilan mo na yan. Pastor, hindi ko man nadidinig Antayin mo. Baka mamaya sa ospital kakausapin ng Diyos. Naalala ko yung dalawang mag-asawa, nag-backslide dito po sa Plaridel. Kulang lang ako, yung kailangan, paano ba yun? Kasi yung patotoo yan, siguro mga 1990 sa Tanikan ng Lagot. Born again po sila yung pamilya nila. Mag-asawa ngayon, nag-backslide, nagsugal. Ayan, pare sila mag-asawa, magkasama at sugalan. Nagiinom. Alam nyo, isang araw, na-aksidente ka lang anak. Anak na bunso, patay. Alam nyo, nagisawan sila. Nagisawan sila. Bumalik sa church. Opo, totoo yan. Tika-plano din kaya nga hindi ko. Sana, paano ba yun? Di ako kasi marunong sa computer. Paano matotrollback yun? Di ba? Para pakita dito yung patotoo nun. At least, matitinig lang kasi ano yan sa radio lang yun Ang dahil patotoo, mga kapatid. Kung paano nangungusap ang Diyos. Ako sa sarili ko, ang dami po. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami pangungusap sa akin ng Diyos. Maraming encouragement din ng Diyos. Nadinig ko na tawagin niya akong anak.
At kaya nga po hanggang ngayon, yung sinabi niya sa akin mulat simula pa, nung unang mamatay ang unang anak ko, nung pinanganak siyang patay, ano ang sabi niya sa akin? Hindi mo na pwede iplano ang buhay mo. Kaya hanggang ngayon, yun ang pinanghahawakan ko. Jeremiah 29 verse 11. Hindi ko pwedeng labanan dahil ang Diyos ko hindi nagbabago. Hello? Kaya ang napakalaga po sa akin, ang gagawin ko ngayon ay paggawa ng Diyos. Kung ako'y kailangan bumaba at hindi na ako magpastor, sabihin mo lang, Lord. Totoo po, napakahirap na labanan ng kalooban ng Diyos. Ikaw rin maghihirap. Makinig tayo sa pagtuturo ng Holy Spirit. John chapter 16. Tingnan po nyo sa kabila. Tingnan po nyo, verse 13. Sabi po dito, ngunit pagdating sa inyo ng Espiritu ng katotohanan, patutunayan niya kayo sa buong katotohanan. Bibigyan niya tayo ng mga pagkaunawa sa mga katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito po yung mga propesiya, doon po sa ang salita ng Diyos, yun po ang nakagiging propesiya. Kaya yung hula po, scripted na po ang mangyayari sa mundo. Ngayon, ipinapahayag po yan ngayon ng Panginoon. Ang tanong, nakikinig ka ba? Yung nangyayari sa Israel ngayon, nakikinig ka ba? Na mayroong propesiya kung ano nangyayari ngayon sa Israel? Ano natakbo ng panahon natin ngayon? Pasama na ng pasama. Sa bansa natin, malapit na, baka mamaya maaprobahan ang divorce. Hello? Ano pa ang hinahantay natin? Pero kung magbabasa ka ng Bible, ipapahayag sa ng Holy Spirit, ano ang magaganap kinabukasan? At ikaw mismo, sinabi ng Bible, sabi nga, kaya nga sabihin mo sa akin, sabi nga ng mga mangaral, sabihin mo sa akin kung sino ang barkada mo, sasabihin ko kung sino ka. Dahil sinabi ng Biblia, ang masamang kasama mo ang magsisira ng iyong pagkatao. Hello? Kung born again ka, ang barkada mo ay manginginom. Sinungaling, mapagkunwari, mapanglait, anong larawan mo? Ganun ka rin. Possible. Maliban na lang, ikaw makadala. Kaya kailangan mong lakas. Saan mo gagamitin ang lakas? At kailan ka lalakas? Minsan alam natin kalakasan kasi may problema ko, kailangan maunawaan ko problema ko, No! Hindi matatapos ang problema. Hindi ka magagamit kung ang problema ay tatapusin mo. No! Si Apostol Pablo, ang daming problema. Tama. Hanggang sa mamatay. Ang mga lingkod ng Diyos, ang daming problema. Personally, family, church, ang dami. Pero, ang kagandahan lang po yan, hindi po mabigat. Dahil naunawa natin ang katotohanan. Bakit? Ang church ay pag-aari ng Diyos dahil tinatakan to ng Holy Spirit. Ang kailangan lang namin, katulad ko pastor, sabihin sa inyo totoo. Kasi pagkatapos ito, wala na akong pananagutan sa inyo. Ang pananagutan ko na lang sa inyo, batayan kayo. Sabihan kayo. Amen? Pero yung salita ng Diyos, hindi ko na pwede itong ulit-ulitin sa inyo. Siguro sa susunod, iba naman. Hindi ko alam kung ano sasabihin ni Lord sa susunod. Kaya yung nadinig nyo nung linggo, di ba? Loveless church. Ang hirap nun, di ba? Tapos yung the way of love, di ba? Hindi natin masundan. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, maglupasay ka dito, kahit anong gawin dito, kung wala ka namang pag-ibig sa Diyos, wala rin. Walang sa lahat ng bagay. Di ba? Tingnan nyo. Hindi po tayo nagkakakusa, pero basahin mo ang Bible. Kaya kung tatanungin nyo ako, maliligtas ba siya? So, basahin mo ang Bible. Kung ano sinasabi, hindi nagsisinungaling ang Biblia. Romans chapter 8, verse 26. Unawain ang katotohanan, ang buong katotohanan sa pananalangin. Sabi nga ng Romans chapter 8, 26, hindi kayo marunong manalangin ng tama, pero tutulungan kayo ng Banal na Espiritu sa parang hindi nyo nauunawaan. Through groaning, yung kumisa sa speaking other tongues. Ano po sinasabi ng Judas, aklat ng Judas? Manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ano sabi ng Ephesians chapter 6, verse 18?
Gawin niyo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng panalangin ng Espiritu, sa Espiritu. Kaya mga kapatid, napakahalaga po. Kaya sinasabi dito, ang Espiritu, gusto niya lagi nananalangin ng Kristiyano. Ngayon, kung hindi ka nananalangin, siya ka nakasala. Hello? Kay pastor, hindi. Wala kayong kasalanan sa akin. Sa Diyos. At saka sinaktan mo sarili mo. Bakit po? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Siya ang tagapagligtas ko. Siya aking Panginoon. Tapos, hindi ka makausap, hindi ka nakipag-usap sa Kanya. Kasi pagbabasa ng Bible, pakipag-usap sa Diyos. Ito nga yung love letter niya sa atin eh. Diyan ka lalakas. Kaya tama, doon sa ginagawa natin, Word of God na gamit. Word of God naman ang ginagamit natin pasok. Kaya lalakas kami. O lumalakas ka. Kailan? Ang tunay na malakas ay namumuhay ka na tulad ni Kristo. Na hindi mo na iniisip yung puro sa iyong sarili lamang. Hindi ko sinasabing kalimutan mo yung sarili. Wala sinabi ang Bible. Kundi ang sabi, huwag yung sariling kapakanan lamang. Kaya nga sabi dito, pasasaganahin kita sa lahat ng bagay. Tinapagpapalain kita sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan. Tingnan mo, ang layo na ng Diyos sa iyo. Kaya ano inuuna natin? Yung pagpapala. Kaya ng Diyos pagpapalain ka sa lahat ng bagay. Pero may layunin. Di ba? Ang layunin pa rin para makatulong ka sa iba. Minsan yung pagpapala, sarili mo lang. Hello? Nasaan ang katotohanan? Ang buong katotohanan sinasabi ng Biblia. Mahirap. Bandang uli, remain in the Spirit. Manatili tayo sa Espiritu. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. John chapter 6, verse 63. Tingnan po nyo mabuti. Tapos, tingnan po nyo kung paano po tayo mamumuhay. Sabi po dito, John chapter 6, verse 63. Pasensya na po kayo, nalalabanan ko yung aking boses. Opo. Ang Espiritu nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Kasi diskusyonan dito na sinasabi, kailangan kainin niyo ang aking laman. Inumin niyo ang aking dugo. Sabi ni Jesus Christ, hindi ito unawaan ng mga alagad, kaya maraming tumiwalag sa kanila. Kaya sinabi Jesus Christ, ang sinasabi ko sa inyo ay salita, ay Espiritu at buhay. Hindi yung literal, nakakainin ang laman ni Jesus Christ. Hindi. Ang sinasabi doon, yung pagtanggap natin kay Jesus Christ. Sasambatin ng iyong labi na siya ang ating Panginoon, siya ang iyong Panginoon at tigapagligtas. Sinasabi yan ng Romans chapter 10, verse 9 to 10. Ipapahayag na yung labi. Magpapahayag yung labi na si Jesus Christ ang tigapagligtas. Ang Panginoon. Kaya napakahalaga po yan. Follow the remain in the Spirit. Nabuhay tayo sa salita ng Diyos. Matthew 4:4. Ano po ang sabi? Kung ang salita ng Diyos ay Espiritu, anong sabi sa 4:4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hello? Hanggang kailan ka nagbabasa ng Bible? Hanggang kailan? Hanggang kailan ka magbabasa ng Bible? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakatune na yung ating bituka. Pagdating na alas 12, ay, alas 12 na, kaya pala gutom na ako. Ay, alas 10 na pala, kaya pala gusto ko na mamurienda. Paano yung buhay spiritual natin? Ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita namumutawi sa bibig ng Diyos. By the way, nasa mabigat na krisis noon si Jesus Christ. Bakit? Nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Hello? Hindi siya kumakain. Ako naranasan ko 5 days. Nag-fasting ako, uminom lang ako ng tubig. Nahihilo na ako. Hilong-hilo ako. Lumulutang ako. 40 days pa. Ako 5 days, pinakamahaba kong fasting. 40 days.
gutom ka na. Tapos, aarukin ka, gawin mo tinapay ang, di ba, inutusan pa si Jesus Christ dahil alam niya, si Jesus Christ ay Diyos. Ng diablo. Kaya anong po ginagawa ng diablo ngayon sa atin? Tinutukso tayo saan? Sa para, ayun nga, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yayaman ka dyan. Kikita ka dyan. Ang dami, di ba? Mamahinga ka na lang. Huwag ka na humayo. Mapapagod ka lang. Total, umating ka naman ng linggo. Huwag ka na umating ng prayer meeting. Kasi umating ka naman ng prayer dito sa umaga, di ba? Huwag ka na. Ganun ba? Hello? Meron bang bulong sa inyong ganun? Hindi sa Diyos yun. Hello? Kung ikaw nanatili sa Espiritu, alam mo kung ano tama. Hello? Ganyan po ang kailangan ngayon. Kailangan matatag tayo. Hindi ko ano malaki kang pera, kaya ka, praise the Lord! Paano kung walang pera? Praise the Lord. Ganun ba yun? Hindi naman ganun. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Sabi nga tayo ay mabuhay sa salita ng Diyos. Awit 109, 105. Ang salita ko ibig tanglaw sa landas mong daraanan. Kaya mga kapatid, dapat meron po tayong gabay. Gabay ng Espiritu. Dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. At pag ginawa mo itong tanglaw ng buhay mo, tumatanglaw sa iyo ang Espiritu. At sinabi nga ng ikalawang Timoteo chapter 3, verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinakasihan ng Diyos. Hinihinga ng Diyos, sinasama ng Diyos. Magagamit sa pagtuturo para ituwid ang marami sa kamalian. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Bakit nagbabasa ng walang kapangyarihan sa kanila? Ba't nagdi-devotion naman? Ba't hindi nababasa pa? Sabi ng pastor, makapangyarihan. Paano? Mali ang motibo. Mali pagkaunawa. Kailangan magkaroon ng pundasyon na tama. Una, na-born again ka ba? Sino po sa inyo ngayon ang ligtas na? Taas ng kamay. Pag hindi mo alam, bumalik ka doon sa nagturo sa iyo. Sayang yung nadidinig mo. Hindi tatalab sa iyo. Dahil faith ang kailangan. Kailangan tumayo ka. Sa mga kabataan, gusto mong tagumpay. Huwag ka nakatingin ngayon. Naku, nakainggit naman siya, nakaganto. So, okay lang yan. Yung mahahanga tayo, pero huwag kayong bibitaw sa Panginoon sapagkat ang pagtatagumpay na ay nasa Espiritu. Sabi nga ng Zechariah chapter 4, verse 6, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ko lamang sa Espiritu ko lamang ang pagtatagumpay. Amen? Marami po nakatapos ng trabaho, nakapagtrabaho, nakapag-abroad, wala po nangyari. Bakit po? Kinalimutan si Lord. Marami pong ganyan. Marami nagpaalam sa akin, pinag-pray ko. Kinalimutan si Lord. Ano nangyari? Wala. Buti pa hindi nag-abroad, nakapagpatayo ng bahay. Nakapag-business, ang ganda. Ginawa ng Diyos. Hindi man siya lagi naglilingkod sa Diyos. Basta lagi lang siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit maliit lang magawa mo sa Panginoon, kung totoo yan, iyan po ang gusto ng Diyos. Hindi po yung marami, pero hindi naman totoo. Manatili tayo sa Espiritu, mga kapatid. Nabuhay na malaya. Romans chapter 8, pinalaya na tayo sa Espiritu ng kamatayan. Ayun po. Nagdudutang kami sa katusan, nagdudutang kamatayan. Pinalaya tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi dito, verse 2, 1-2. Kaya nga mga kapatid, wala tayong kahatulan. Ang parusa ang mga taong nakapag-isa kay Kristo Jesus. Verse 2, sa pamagitan ng kautusan, ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang makasalanang maalipin sa tao. Kaya mga kapatid, malaya na tayo ngayon dahil
Panginoon, hindi sa iyo. Wala kang ginawa. Ang ginawa mo lang, nakinig ka at tinanggap si Jesus Christ. Nagpasya ka sa iyong buhay. Kaya magpasya ka ng tama sa buhay mo. Tinanggap mo si Jesus Christ, magpatuloy ka, manatili ka sa Kanya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero kung kakalimutan mo siya at hindi mo gagawin yan, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, baka magsisi ka sa bandang huli. Tapos maghahanap ka uli na magtuturo. Pero mga kapatid, ganun pa man, ang Diyos hindi pipigil sa atin. Paulit-ulit lang po ang preaching. Ang Bible, wala po diyang bago. Puro yan luma. Ina-apply lang natin kung paano sa kapanahunan natin. Application lang ang nababago. Paano natin i-apply yung ganitong bagay. Kahit makita, malaman mo ang katotohanan ng buong Bible, kung hindi mo i-apply, wala pong saysay sa buhay yan. Kaya nga ulitin ko po, yung pong word with interpretation, may paliwanag. Kung wala namang pamumuhay, walang application, equals abortion. Pag sinabing abortion, wala. Malalaglag lang din yan. Wala kang makikita. Ano nangyari? Di ba? Bakit po? Kasi yung unang iglesia, di ba? Araw-araw, nagtitipon nga sila. At araw-araw, nadagdag sa kanila ang naliligtas. Nagpe-perform ang nakikita, nagmamanifest ang signs and wonders and miracles. Himala. Ayun ang kinauhaman ko kasi ang dami may sakit sa atin. Pero naranasan namin nung una. Kaya Lord, balik mo yung una. Mayroong butas ng puso ang bata. Pinagpe-pray lang namin sa prayer meeting. Sa tabang. Alam mo, nawala yung butas ng puso ng bata. Yung sinasabi ko nung kagabi, overnight, may kapatiran. Opo, nag-asawa sila, matandaan na sila. Isa nurse, isa engineer. Nakita sila doon sa Saudi. Tapos ano po nangyari? Ay nga po, gusto nila magkaanak. Pero yung babae po may problema sa spinal cord. Naplumpo siya, hindi siya makalakad. At sabi nga, nung gumaling siya, gumaling siya by faith. Sabi nga, Lord, makakatayo ako. Tumayo siya, nakatayo siya by faith. At pinapanalangin po namin yon. At ano nangyari? Siya po ngayon, sabi nga, pag ikaw sabi ng doktor, hindi ka pwedeng magbuntis. Pagka ikaw nagbuntis, 4 months, 5 months, lumalaki bata, kailangan i-abort dahil mamamatay ka. Ang ginawa niya, nilabanan niya yun. Hindi niya sinunod ang pastor, ang doktor. Nagbuntis siya. At nanganak siya ng normal. Hello? Ngayon, nasa Canada na siya ngayon. Siguro, binata na siguro ngayon, dalaga. Hello? Ang daming naranasan ko na pinanalangin namin. Pero pastor, pag ngayon may pinalangin ka, meron. Naranasan ko rin po, pero hindi kagaya dati. Kasi ngayon ay mabibigat ang problema. May pinagpray nga ako Naninig ka pa hindi. Sabi, pastor, tumutugo sa likod ko. Tapos sabi ko, sige, bago umuwi, pag-pray kita. Tapos pag-pray ko, sabi niya, kinabukas na patato. Alam mo, pastor, nung pinag-pray mo ako, paglabas ko, wala na. Hello? Yabang mo naman, pastor. Hindi! Pagkaraniwan lang yun sa atin. Tama. Hindi pagmamalaki yun. Mga kapatid, mainggit tayo. Lahat tayo may kapangyarihan, hindi lang si pastor. Hello? Pag may problema, halimbawa may problema sa pera, pag-pray mo, malaking bagay yung prayer. Pakilala mo si Jesus Christ kung wala pa kayong Panginoon, sa Panginoon. Hello? Pero kung di mo tatalikuran ng kasalanan, kasinungalingan, pagkakunwari, ayaw ng Diyos yan. Reklamador, di ba? Kaya nga yung mga inilabas niya sa Egypto, ano po nangyari? Nakalat ang kanilang bangkay sa ilang. Dahil reklamador. Ayaw ng Diyos ang reklamador. Kasi yung nagreklamo, yung lagi nagreklamo, parang sinabi mo, hindi yata totoo ka Diyos. Ba't ako walang ganito? Bakit ako ganito? Bakit siya meron ganun? Bakit ako wala? Hello? Ano sabi ng Bible? Matuwa ka sa iyong kapatid na pinagpapala. Makigalak ka sa nagagalak. Makitangis na tumatangis. Tama. Ano ko, natutuwa ako pag may kotse kayo. Wow, gusto ko lahat kayo may kotse. Hello? Pastor, may kotse ka pa. Mingilin ako ng kotse. Hello? Panapanahon lang yan. Di ba? Bahay ko nga, gusto ko up and down. Amen. Nakakita ko ngayon ng bahay. Bless nga yung bahay namin. Wow, ganda. Ganda. Yeah. Tutuwa ako.
Hindi yung sasabihin, Lord, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Ngayon. Lord, ganun ba? Kaya ka naglilingkod dahil sa ganun. Hihinto ka sa paglilingkod dahil hindi natupad ng sa... Ganun ba yun? So, ang hirap. Mahirap po na sabihin natin tayo po ay namumuhay sa Espiritu. Hindi po. Dahil ang buhay natin ay hindi po pang permanente dito. Temporary lang po tayo dito. Mga estranghero lang po tayo sa mundong ito. Manapagan ito, mga kapatid, i-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Ano ba yung naabot mo ngayon? I-enjoy mo. Pero may enjoy mo at malulubos ang kagalakan mo kung ikaw ay mamumuhay sa Espiritu. Amen? Bigyan ka ng ano. Ako po, ang lagi kong challenge, pag may nakos ako, mag-business ka. Alam niyo kung bakit? Buhay ang Diyos. Hello? Buhay ang Diyos. Naniniwala ako sa isa kasi sabi nga niya, yung kayamanan sa libutan bibigay niya sa kanyang mga anak. Naniniwala ka ba doon? Kung hindi ka naniniwala, sa iyo na lang yan. Basta ako naniniwala. Naghahanap ako naniniwala pag pray ko siya. Hello? Alam niyo si Pastor Ruben? Katuwa nga sa kanya eh. Bagamat mayaman yung kanilang lahi, pero sabi niya, 2 na anak ko nagagatas. Tapos nasa tanggap ko lang sa kapilya, 1,000 isang linggo. Pambili ng gatas, wala. Alam mo ang ginawa ni Pastor Ruben? Nagdadala siya ng 1 kilong bigas. At minsan nagdadala siya ng ulam, hindi siya sardinas, corn beef. At binibigyan niya yung mga mahihirap na ma-attend sa kanila. Ginagawa niya yon. Alam mo yung bandang huli? May nagbigay sa kanya ng bigas, buwan-buwan, 1 kaban. May nagbigay ng gatas sa kanya, dahil pabili na ng bigas, nakapabili ng gatas. Di ba? Hello? Tapos may nagbibigay sa kanya ng 10,000 a month. Hindi inutos yan sa church. Inutos ng Diyos sa isang tao. Hello? Anong ginawa ni Pastor? Nagreklamo? Hindi! Gumawa siya ng hakbang. Ipinamuhay niya kung ano yung tinuturo sa Biblia. Nanatili siya sa sinasabi ng Espiritu, nanatili sa Espiritu, nanatili sa kanyang pag-ibig. Dahil ang fruit of Holy Spirit ay pag-ibig. Paano masasabing iniibig mo ang sa iyong kapwa? Sabi ng John chapter 3, kung ang kapatid mo nakikita mo nangangailangan na hindi mo tinutulungan. Kaya para sa aking sarili, kahit wala akong matira sa sarili ko, gusto ko makatulong. Pero hindi yun ang plano ng Diyos eh. Hindi ko pwede pilitin sa sarili ko, kaya Lord, i-bless mo ako. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Marami tayong plano. Kasi kung pero mo gusto magnegosyo, walang puhunan. Nga problema ko, Pastor, tuturuan mo ako ng wala nga ang puhunan eh. Huwag ka magproblema sa puhunan. Kasi ako may faith eh. May faith po ako. Nabibigyan siya ng puhunan, pero siya parang inisip niya, saan magagaling ang puhunan ko? Siguro sabi niya, Pastor, bigyan mo ako. Kasi may faith ka eh. Hindi ganun ang God eh. Hindi ako pagkapalain para sa inyo. Hindi. Iba yung pagkapala mo, iba pagkapala sa akin. Tama? Hello? Baka yung kayang ibigay, sabi nga, yung kayang higit pa sa hilingin mo at kaya mong hilingin, ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Nakasulat sa Bible yan. Ano ba hiningi mo? Magandang buhay, pamilya. Saan ka nakatingin? Sa tao, hindi sa Diyos. Hindi ka maasa sa Diyos, maasa ka doon sa tao. Sa tutulong sa iyo. Hindi, huwag ganun. Gawin mo yung part mo na pinagagawa ng Diyos sa iyo. Iyon po ang susi. Remain in the Spirit. Mabuhay na malaya. Malaya na po tayo, hindi na tayo alipin. Nabuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 5, verse 5. Hindi tayo mabibigo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin. Masagana ay binuhos sa atin ng Diyos sa ating puso sa pamagitan ng Holy Spirit. Nasa ating puso na ang pag-ibig ng Diyos, pamagitan ng Holy Spirit. Romans chapter 8, verse 35. Kaya nga sabi, walang makikipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghiwalay. Paghihirap ba? Hindi. Kaubaran ba? Hindi. Pero in realidad, pag nagutom, Pastor, di mo na ako ating kailangan kong kumita. Wala kaming bigas. Pero sabi niya, walang makakapag-ibalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahubaran ba? Kahirapan ba? Pag-uusig ba? Inusig. Pinagtawanan. Hindi nakakakuha atin, pinagtatawanan nyo.
Kailan ka ate pag hindi ka na pinagtatawanan? Sabi ng Bible, kapupuutan ka nga eh. Kapupuutan tayo dahil sa Panginoon, dahil sa ating pagsunod sa Diyos. Yun po ang katotohanan mga kapatid. Kaya sana makatulong po sa atin ang ganitong bagay. Tulungan natin ang ating sarili. Tumayo po tayong lahat. Wala makakatulong sa ating sarili kundi ikaw. Pastor, sabi mo, ang Diyos ang gagawa sa akin. Oo nga, gagawa siya. Pilipos chapter 2, verse 13. Ang Diyos ang gumagawa sa loob natin para tayo magnasa at magawa natin ang kanyang kalooban. Kaya lang hindi niya magawa iyon. Gumagawa na siya sa loob mo. Kaya lang hindi mo malaman kasi busy ka sa girlfriend mo, boyfriend mo, trabaho mo, hanap buhay mo, pamilya mo, anak mo, bahay mo, pag-aaral mo. Pero pwede naman both side, di ba? Both. Pwede natin kaya nga sabi nga ng Biblia, Roman chapter 8, pinagpapahalagahan. Roman chapter 8, pinagpahalagahan ng mumuhay sa Espiritu ay ang mga bagay na spiritual. I-value natin. I-value po natin yung ating, yung pong pananambahan, prayer meeting, overnight prayer meeting, ano pa po, dawn watch, ano pa po, fasting and prayer, ano pa po, fellowship, ano pa po. Pastor, gusto ko na lang fellowship. Alam mo, gawa si Lord. Fellowship lang gusto niya eh. Alam mo, gawa. Nagagalit pa si Diyos? Ang Diyos, hindi. Ay, hindi ako magagalit sa inyo. Kaya alam, mga kapatid, hindi yan ang kabuuan. Hindi yan ang kabuuan. Para tayo po ay magamit. Ang pinag-uusapan po ngayon, marunong ka ba lumaban? Ang kalaban natin ay hindi dugo at laman. Ephesians chapter 6, verse 12. Kundi kapangyarihan, espiritu ng demonyo. Sino ang binigyan ng kapangyarihan laban sa demonyo? Hindi ba sinabi ng Biblia, Matthew 16, verse 17, ang sino man sumampalataya magkakaroon ng kapangyarihan sa pangalan ko, magpapalayas sila ng demonyo. Sino napapalayas? Sabi ng demonyo, wag ka munang mati, napalayas ka. Hindi napalayas ka para doon. Napaalis ka doon sa kapilya. Hindi ka napa-attend. Dahil sa problema. Hindi mo malabanan. Dahil sa tindi ng iyong pangangailangan. Hindi po nawawala ang pagsubok. Mga problema. Tandaan nyo mga kapatid. Minsan ina-allow ng problema para tayo lumago sa pananampalataya. Para sukatin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sino ba ang Diyos mo? Magpasya ka. Make your own decision. Follow the teaching of the Spirit. Ang gawain ng Diyos ay magturo. Ibigay ang buong katotohanan. Gabayan tayo sa buong katotohanan. Kahit pwede tayong mangapa. Hindi po. Actually, ginagamit ng maraming kapatid. Manood kayo sa YouTube. Diba? Yung mga preaching ng end times. Malapit na mag-rapture. Ang nakakatakot ay mapapahiwalay tayo sa Diyos kapag hindi tayo namuhay sa mabuting balita. Anong sinabi ng ikalawang Timoteo, ikalawang Thessalonica? Basahin niyo doon. Mapapahiwalay sila sa Diyos, marurusahan ng Diyos ang hindi namuhay sa mabuting balita. Mapapasapoy sila ng impyerno. Natutuwa ba tayo? Paano kung mahal natin sa buhay? Natutuwa ba tayo na mahal natin sa buhay hanggang ngayon? Natutuwa po ako dahil maraming mga kapatid ngayon ang nagnanais sa kalamamahal sa buhay. Sana po, huwag tayong titigil. Ako ganun din po. Ang dami kong struggle sa loob ko dahil marami akong mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung bayo ko nga ngayon, dinala sa ospital. Hindi kayo nalabas na naman. Diba? Alam po niya, milyon na kinagastos niya. Naghimala na sa kanya ang kanyang buhay. 2 minutes na lang sa St. Luke's po ito. Hindi niya alam kasi pinunta namin, pinag-pray namin. At dito sa bahay, pinag-pray namin kasi hindi lang makakuha ang born again sa aming pamilya. Hindi dahil sa kay pastor, hindi po. Huwag niyo isipin, hindi kayo pastor, wala kayong kapangyarihan. No! May kapangyarihan ka. Ikaw ang magmamando sa buhay mo. Ang gagawin mo lang ang kapasya. Yes, Lord. Yes, Lord. Susunod ako. Yes, Lord, susunod ako. Hindi yung, yes, may lakad kami. Yes, merong outing kami. Yes.
parang wala na yung church. Puro sarap na lang. Pero tandaan mo mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, ako nagpaplano, marami kong plano. Kaya nga sa church dito, sabi ko, sige, outing tayo. Sige. Bakit? Gusto ng Diyos yun. Maging masaya. Kaya nga sabi, magala kayo lagi. Ano sabi ng Bible? Magala kayo. Paano ka magagalak? Kasi hindi mo malaman kung ano gagawin mo. Kasi walang direction ng buhay mo dahil hindi ka namumuhay sa Espiritu. Yun. Kaya lagi may struggle. Dahil ang pita ng laman at saka ang nais ng Espiritu ay magkalaban. Yun ang sinabi sa verse 17. At ang sinabi ng Galatians chapter 6, verse 7 to 8, ang ano man ang tanim ng tao ay kanyang aanihin. Hindi natin padadaya ang Diyos. Ang nagtatanim sa laman ay aanin ng kamatayan. Pero ang nagtatanim sa Espiritu ay aanin ng buhay na wala hanggan. Mamili ka. Anong gusto mo itanim sa buhay mo? Kahit ka nasa loob ng kapilya, kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos at hindi mo talaga siya gagawing Panginoon at ikaw sa iyong buhay at hindi ka totoo, may danger po doon. Hindi ko sinasabing ikaw ay mapunta sa impyerno. Siguraduhin mo lang, checkin mo, test yourself. Natandaan niyo yung aking tinuro noon? Namumuhay ka ba sa pananampalataya o namumuhay ka sa sarili mong isip? Katapangan, lakas, karunungan. Hallelujah. Ito po ang pagkakataon, mga kapatid. Kung sa oras ay tinangungusap sa iyo ang Diyos, gusto mong tulungan ka niya at pagpatagumpay, tulungan mo ang iyong sarili. Make your own decision para sa iyong sarili mula sa iyong puso, sa kaituran ng iyong puso. Gusto mong mabago, pero nahihirapan ka. Lumapit ka sa Diyos, kapatid. Ang plano ng Diyos ay lahat tayo maging mapagtagumpay. Magiging matagumpay ka kahit patpat ka ng problema sa mundong ito dahil patatatagin ka ng kanyang salita sa pamagitan ng banal na Espiritu. At hindi lang iyan. Kahit ikaw ay maraming problema, pwede ka mag-perform ng signs and wonders and miracles. Kung magiging matatag ka sa pananampalataya at pagsunod sa Espiritu ng Diyos. Kung ito ang nalagay sa puso mo, itaas mo yung kamay. Ito ang pagkakataon, kapatid. Sige po, itaas natin ang ating kamay kung nais po natin. Natulungan tayo ng Diyos. Hindi ka tutulungan kung hindi ka magkapasya. Isang tanda ng kapasya mo, itaas mo yung kamay. Hallelujah. Damin mo ang paghipo ng Panginoon, yayakapin ka niya. Kasama mo siya. Tatawagin ka niyang anak. Iyan po ang totoo. Pag-aari tayo ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amang maraming salamat po, O Diyos. Ama, nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Ama, dalayan ko po sa iglesyang ito, God, tulad ng pinapahayag mo, Panginoon. Gusto mo makabalik kami sa iyo, O Diyos. Lord, maunawaan po ng bawat isa na hindi po sapat na kami po ay gumagawa lamang ng ayon sa aming pagkaunawa. Kundi, Panginoon, ang nais mo, O Diyos, ay galing ito sa tunay na pagtitiwala at pananampalataya. Pag-ibig sa iyo, Diyos, dahil naunawaan ka namin. Ikaw na umabot sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus na mamatay sa krus ang aming Panginoon. Ibinuhos sa kanyang dugo para kami luminis sa aming mga kasalanan at patawarin sa aming mga kasalanan. Sa gayon ngayon, kami magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan o ng kaharian ng langit. Lord, tulungan mo po kami patawarin sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan ng mga kabataan, ng mga kananayan, ng mga adults, ang lahat, O Diyos, mga bata, walang narito ngayon, wala ngayon, O God, ang dalangin ko po, mag-usap ka po sa bawat isa sa amin. Lord, sinabi mo, Panginoon, hindi kami mabibigo sa aming pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos mo na sa aming mga puso sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo.
O Diyos, Espiritu Santo, basbasan mo po ang bawat isa na ngayon nakataas ang kamay at ang dalangin ko po, tangkapin nila, O Diyos, ang iyong pagkapala, ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangako ay makatupad sa kanyang buhay. At ang dalangin ko po, Ama, Lord, ipakita mo, Panginoon, parangalan mo. Paano sinabi mo sa Israel, gagawin ko ang bagay na ito, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kabanalan ng aking pangalan, sa karangalan ng aking pangalan. Lord, parangalan mo ang iyong pangalan sa pamagitan ng iyong mga anak. Huwag mong pabayaan kami, O Diyos, sa manghina. Kundi tulungan mo kami sa lahat ng mga kapatid na dumaan at nakasama namin sa iglesyang ito. Lord, magpatuloy sila kung saan po sila naroon. Lumago po kami sa iyong pag-ibig. Huwag mo kami pabayaan na mahulog mo kami sa maraming alalahanin sa buhay nang maging dahilan na kami huminto sa pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban. Kundi bagkus, O Diyos, sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon, patatagin mo kami na hindi kami aalis sa iyo at hindi kami bibitaw sa iyo. Mula po sa akin, O God, Lord, sa kabila ng mga karamdaman na nasa aming lupang katawan, Panginoon, naniniwala po kami na hindi mo kami pababayaan. Pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman na sa bahay. Ano po ang kalang karamdaman, lalo po ngayong ubosi po, lagnat, sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God, ito po yung aming sinasabay. At inangkin po namin, Lord, ang himala ng iyong kagalingan, divine healing, O God. Ang iyong pag-ipa, ang iyong pagyakap, O God. Tulad ng iyong pangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan, O God. At nadalangin po namin doon, lalo po sa mga baguhan, nakakilala sa iyo, Lord, palakihin mo ang kanilang pananampalataya. Lord, maging encouragement sa kanila, ang kanilang narinig ng mga salita mo. Ama, salamat po, tulungan mo sila sa lahat ng mga bagong pinapangaralan ng iyong mabuting balita. Salamat po at marami pang mga kaluluwang maliligtas. Salamat po, pinagpapasalamat po namin, maraming kaluluwa pa ang aanihin ng iyong mga anak. Gagamitin mo lang po kami, O Diyos. Gamitin mo lang po ang church na ito. Maging ang Matimbo, maging ang Tabang, maging ang Pulilan, Galilean. At sa lahat ng church, O God, malaki man o maliit, Luzon, Visayas, Mindanao. I-bless mo po ang aming bansa. Lalo po ngayon, papalik na naman ang karumihan. Ngayon naman ang balita, isang bata, binaboy, at tinapong patay, O Diyos. Lord, nakakagalit, nakakatakot, dahil ang paligid po, napakarami na naman kasamaan na nangyayari dahil laganap na naman ng drugs. Lord, tulungan mo kami na ang sabi mo sa church, kami ang ilaw at sanlibutan nito. Ilaw at asin, O God. Lord, yung kabulukan nangyayari ngayon, Lord, maggamit mo ang church sa mga kabataan, sa kapwa-kabataan, sa mga pamilya, magbukas ka ng maraming Bible study. Ikaw po ang bigay ng desire. Ituro po sa amin kung anong bahay, saan tao. Kung saan man kami naroroon, sa office, sa eskwelahan. Hindi po masayang ang pagkakataon na kami naroroon na maipahayag namin ang mabuting balita. Ama, salamat po at alayin ko po ang blessing mo, O Diyos. Tulad ng sinabi, ginawa mo sa akin. Sa kabila ng aking paglilingkod, marami kong problema, hindi mo ako pinabayaan. Binago mo aking buhay sa panahon na ako'y naglilingkod. Marami kayo tinurugan nun po ang gawin mo sa iyong mga anak. Totoo po, hindi matatapos ang problema sa mundong ito, pero Lord, pwede kami maging malakas kahit puno kami ng problema dahil sa iyo. Ito po ay pagkaloob mo sa iyong mga anak. Palakasin mo ang loob ng bawat isa at huwag sila mga lupay-pay. Pagtagumpayin mo sila, ano man ang kanilang mga pangarap, pag-isa matinila at pinanasal na bagay, Lord, patunayan mo sa kanila na hindi ka saling. Labang, O Diyos, ang dalangin ko po, huwag mo siyang ilayos. Huwag mo kami ilayos sa iyong harapan. Huwag kami mahaling sa katagumpayan, kundi lagi kami yumuko at magsuko ng buhay sa iyo. Salamat po, Ama. Inaangkin ko po, mga estudyante, patuloy po tutulungan mo sila, makakatapos sila ng trabaho. Sila po, high school, college, elementary, O God. Yung mga kukuha ng board exam, sasamahan mo, pagtatagumpayin mo, yung kukuha ng mga trabaho, Lord, pakakita sila ng mga trabaho. Lord, yung mga businesses, pagkapalain mo. Lord, yung mga nagtatrabaho, ipopromote mo. Bibigyan mo sila ng malaking sweldo. Lalo sa panahon ito, O God, Lord, patunayan mo na hindi mo kami pinababayaan. Bagkus, Panginoon, yung mga biyay, ibibigay mo sa amin, maggamit namin, Panginoon, na hindi po sa iyong utos, na hindi lang para sa aming sarili,
kundi para sa iba, makatulong kami, Panginoon. Ama, maraming salamat. Dito po ang aming dalangin na ang iglesyang ito'y makapamuhay sa Espiritu. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ito'y aming inaangkin at pagpapasalamat. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po aming sama-samang dalangin. Amen and amen. God bless you.